May kapangyarihan na ang Pangulo na tanggapin, tanggihan o magpadagdag pa ng mga nominado sa pagka-presidente at board member ng Maharlika Investment Corporation. Isa yan sa mga binago sa implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund Act. Dati kasi pwede lang pumili ang Pangulo sa mga napili na ng advisory board o body na binubuo ng budget at economic secretaries at ng national treasurer. Inalis din ang requirement na master's o doctorate degree sa ilang matataas na posisyon sa board. Paliwanag ni Monetary Board member at dating National Treasurer Rosalia De Leon, layon nito mabigyan ng kalayaan ng board na tukuyin ang kwalifikasyon ng iba pang opisyal. Pinuna naman ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro ang mga nasabing pagbabago dahil posible raw mawala ang check and balance sa Maharlika Fund. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Amena Pangandaman, mas maayos na makakapagdesisyon ng mga opisyal ng MIC dahil sa mga pagbabago sa IRR. Hindi na rin daw mababahira ng politika ang Maharlika Fund. Ang MIC President at Board of Directors ang magdedesisyon kung saan ilalaan ang pondo. Para naman kay Albay Representative Joey Salceda, na isa sa mga nagsusulong sa Maharlika Investment Fund, mas mahalagang alamin kung anong investment ang dapat tutukan tulad ng tubig, transportasyon o energy. Gaya ron ng ipinangako ng Pangulo, pwede na maging epektibo ang Maharlika Fund bago matapos ang 2023 at pwedeng simulan ang pamumuhunan nito sa 2024. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.